To, sasabihin ko na si Senator Bato with what happened po, being his classmate, nararamdaman ko yung kanyang agam-agam, pag-aalala. Usaa, nagsalita na at ibinunyag ang sikretong pinag-uusapan ni na PNP Chief Nartatis at Senator Ronald Bato de la Rosa. Ano po ang kanilang pinag-uusapan? Mamaya ho, pag-usapan din po natin yan. Tuta Soto muli umanong nananakot sa mga senador. Na dapat umano silang bumaliktad at umanib muli sa kanya, anak ng kamuti ka, Tuta Soto. Kahit saan salot, tanggapin mo na, school bukol, anak ka ng kagwang, hindi nakapagtapos ng pag-aaral, walang diploma, nananakot sa mga abogado, abogada, yawards ka. Vice President Inday Sara Duterte, sinabing pampapagulo lang si Bongbong Marcos sa Pilipinas. Pangulo na panggulo. Totoo naman talaga panggulo lang si Bungit. Ay, alam, inumin talaga itong mga bubonista. Iyak na naman, oh. Dagdag pa riyan, sabi naman ni Atty. Salpanilo, bigo ang naturang pangulo sa kanyang mga pangako sa Republika ng Pilipinas. Pa-like po muna, pa-share, pa-subscribe, at pakipindot ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Magandang tanghali po sa ating lahat. Pinayagan na po ni Senate President Alan Peter Cayetano na magsalita po ang Sergeant at Arms at magpa-interview sa mainstream media para malaman po ang buong detalye at katotohanan tungkol sa Senate SIDS na ginawa ho ng National Bureau of Investigation laban po sa Senado. Pakinggan po natin. Narito po at ibinunyag rin po niya yung pinag-uusapan ni Nartatis, no, PNP Chief at Senator Ronald Bato de la Rosa. Ano ba ang gusto ni Senator Bato bago po siya umalis daan sa Senado? Pakinggan natin. Verbal exchange with the NBI agents or people that led to that. Kasi for some people, yung 27 shots is quite, for lack of a better term, No, ganito po, in an actual gun battle, actual gunfire, pag meron pong bumaril sa inyo, your tendency is to protect yourself, di ba? Lalo na, ang report namin ay gusto nilang pumasok dito. So, umatras kami, pero tuloy-tuloy ang putok nila. Anong choice po namin? Papaputok din po kami to prevent them from coming in. So yung the rest of the shots po were directed at them? Yung the rest of the shots? Kasi yung una sa... Hindi na po namin sila nakita. So sa taas pa na nakita nyo yung mga windows, di ba? So hindi po ito directed sa tao kasi hindi na naman namin na sila nakikita. Just to scare away na wag na silang tumuloy. So it was part sa windows po? Sa windows. So nakita naman natin, windows, di ba? Kasi kung hindi kami paputok, baka akala nila takot kami o wala na kaming bala. Di susugod na sila sa loob. yung argument po, sorry na. So we're just sending the message na you cannot go inside, you cannot do this to the Senate. This is a sacred institution. Baka sabihin naman nila, sir, nasa GSIS naman sila, wala sila sa Senado. Bakit kailangan ng ganun? Hindi po, yung pong kinalalagyan nila ay part na po ng Senate premises. Hindi po yan part ng Senado. Mali po yung sinasabi nila na nandun na sila sa GSIS. Sir, kasi... part ng Senate premises, hindi po part ng JSIS. Ayan, para linaw lang natin. Parang ano yun parang pader lang. Partition lang yun. Pader na, Actually, it's a ledge, di ba? Parang may emergency exit kami. Mayroong fire exit ledge ito. But it's still part of the so premises of the Senate. Kasi hati ito, di ba? Hati ito. So, kunyari, ito yung building, may ledge ng konti, nandito sila. So, yung ledge na yun, Senate premises. O kung ano yung tapat ng property namin, nung pader namin, Senate property yan. Okay. So, literally, nasa Senate sila. Senate premises. Senate sila. Sir, may nagtatanong din tungkol din sa nagdi-drill. Sino ba yung nagdi-drill dyan sa ground floor na yung pintuan na yon pag binuksan mo, Senado na yun? Sino po ba yun sila? Actually, hindi pa namin malaman kung sino yun. It is a subject of the investigation of the PNP.
siguro hintayin natin investigation kung sino ito. Anong reason ng pag-drill nila na nakita natin lahat mga gabi na yun, di ba? So because of that, At saka, normally naman pag may gagawin ang GSIS dito sa common area namin, mag-coordinate yung maintenance ng GSIS sa amin. Correct. So, hindi natin malaman kung GSIS pa yun o NBI. Ngayon kung NBI doon, parang kailangan natin ng explanation. Bakit nagdi-drill ang mga NBI doon sa common property ng GSIS sa Senado? Pero sir, si Senator Bato, yung 1 a.m., yun na yung huling pag-uusap nyo. Hindi kayo sinabihan niya na aalis na siya, magtatago. Wala naman siyang sinabi. Pero ito, sasabihin ko na si Senator Bato, with what happened po, being his classmate, nararamdaman ko yung kanyang agam-agam, pag-aalala. In fact, nung bumaba siya, nakipag-usap kay Secretary Rebulla, kay CPNP, nag-offer po siya kay CPNP na baka pwedeng doon na lang siya i-custody sa PNP. Nag-offer siya, sir? paano po yun, sir? Nag-offer siya? Nag-offer po si General Bato. Ito, totoo po, hindi pa, siguro, hindi niya pa narinig. But I'm just being honest, dahil nandun ako sa meeting ni Secretary Remulla at saka Senator Bato at saka ni Chief PNP. Nag-offer po siya na kung pwede, doon lang siya i-custody kasi parang nararamdaman ko na he feels he's not safe anymore dito sa Senado with what is happening. So what Ano was the response? Ano response, sir? Ano response, Secretary? Ang sagot kasi ni CPNP, I don't know if it's a joke. Sabi, meron naman kaming area doon sir, pero doon sa custodial facility. So medyo natawa kaming lahat. Kailan nangyari yun? CSING, sir, ano And then sabi? what followed po? Medyo kasama din siya natawa, pero ang sabi naman ni Sir Bato, sige po, mag-usap kami ni CPNP kung matutuloy talaga na under custody. Pero sir, knowing- Baka nandun ngayon. Pero sir, Wala namang report ng PNP na lumipat na siya You have no sa... pero idea, sir, sir, knowing kung the fact nasaan na siya pala Pero wala kasi- namang offer kasi ang PNP to provide him with protective Pero custody. sir, seryoso si Senator Bato noon. Kasi knowing the fact kasi palabiro yan Palabiro. minsan na sabihin, di na lang ako. Alam mo, nakita ko si Senator Puto nung sinasabi niya, it's an expression of his protection. Okay. Kasi nag-aalala na nga siya na, ano ba ito nangyayari dito? Pinapasok kami dito. Basta sa Senado ito. Doon niya po. Can you imagine, Senado, lulusubin kami ng armado, NBI, sino man. Sir, nasabi mo yun. Sige, ma'am. Sir, sorry, pwede pong how it was said by Senator Bato. Paano yung... Si Senator Bato po, magbiro, di ba, kilala natin lahat, but the way I sense it, parang merong serious na pagsasabi at merong Na, kasamang pag-alala sa kanyang seguridad. and then- General, paano pagkakasabi niya? Paano yung pagkaka-deliver niya nung inalok? Hindi ko lang ano yung exact word, pero sabi niya, gusto mo, Chief, doon na lang ako magpa-custody sa PNP. And then, Ayan po yung sikreto na ibinunyag ng Senate Sergeant at Arms patungkol po sa kahilingan ni Senator Bato sa PNP. Ang problema, yung PNP, hindi po ito seneryoso. No? Mantakin mo si Senator Bato, ang laki ng tiwala sa Philippine National Police. Dahil dati siyang PNP chief. Kaya gusto niyang magpakustodiya sa PNP. Ang problema nga mukhang hindi po interesado ang PNP doon. Kasi kung interesado, siyempre, yung offer ni Senator Bato na yun ay tatanggapin. Hindi nga Ang gusto nila ma-aksyon, no? Ang gusto nilang mangyayari, panggigipit. O baka naman, sinabi ni Bongbong Marcos, wag, hindi pwede yan. Hayaan natin siya kasi pag under custody ng PNP, pananagutan ng PNP si Senator Bato kahit anong mangyayari. What for example, kunyari pipilitin talaga kidnapin si Senator Bato. Walang warrant. No, walang kautosan ng Korte Suprema, local court. Tapos dalhin sa dahig. Ang mananagot, PNP dyan. PNP ang kakasuhan dahil under custody. So kaya siguro ayaw rin tumanggap ng rest itong PNP. Kaya hindi na lang sineryoso. Pero tama lang din po para sa akin, Senator Bato. Wag ka na lang magpa-kustodiya sa PNP kasi kung under PNP custody ka, madali ka rin gaguhin ni Bongbong Marcos. Madali kang kidnapin. Kaso nga lang, pag nakidnap nga, may pananagutan din ang PNP. Tuloy po natin.
Si Sir Tateng talaga mismo. Meeting kami nila Secretary Remulla, si General Aberin, may mga maraming journalist. And then nagkatawanan, sir. Ano po sagot? Nagkatawanan lang nung ang sagot ni GPNP sa custodial facility. Kasi kulungan po yun. Kasi kulungan po yun. So in a way, is that a rejection or hindi malinaw sa inyo, sir, kung nireject ba yung ganun? Hindi ko alam kung ano ang dating kay Senator Bato, pero kami naman, nagtawanan kami. Natawa din ng konti si General, si Senator Bato. Pero bago maghiwalay, sabi po niya na kay CPNP na narinig ko na parang pag-aralan din ng CPNP yung kanyang offer. So, sir, Sa White House ba gusto ni General Bato o ayaw niya sa custodial? Actually, nasabi din niya na baka pwede mo kong bigyan ng isang kwarto dyan sa White House. Malaki na. Sinabi nga. Pero wala pong commitment na nabigay si Chief PNP. sir, kayo, how do you... Pero ang naalala ko sinabi ni Chief PNP, sige po, sir, pag-aralan namin kasi pwede naman dyan ipayaran namin sa inyo yung isang floor ng mga condos namin. Maraming condo unit kasi. So sir, kung ganun, paano yun? Protective custody siya ng PNP? Anong status ko ganun, sir, for our knowledge? Wala namang walang offer. Naalala natin nung time ni General Bato, di ba? So, sinatong taga, si Kerwin Espinosa ba yun? Na parang pinataga ni Senator Bato sa Parame. Sa White House. So I think it's a form of protective custody kasi natatakot na yata si Kerwin na baka mayroong magtangka sa buhay niya pag nasa labas siya. Mas secure siya pag nandun siya sa loob ng Krame. So sir, tiwala si Sen Bato sa PNP na kapag nandun siya ay hindi siya masusukol sa ICC? Alam mo kasi pag galing ka sa PNP, alam mo, kilala mo mga kapatid namin yan. So alam mo kung totoo ba ang sinasabi o mayroong masamang intention. Sir, kayo bilang close friend ni Senator Bato, anong pakiramdam niyo for Senator Bato? Medyo Naawa. may, din kayo dyan, sir? Nagiging emotional din kayo for Senator Bato. Naawa. Sir, Bakit sir? Ano yung mo sir? Ano yung naiisip mo dun sa pag-aawa mo sa kanya? Nakikita ko po talagang mabigat sa kanyang na naririnig naman yung kanyang expression, di ba? Yung kanyang frustration na sinasabi niya na in spite of his sacrifice, ito pa habit. Oh. Yung pagkanta niya ng Alma Mater song, tingin mo, tumatak din ba yun sa mga Cavalier? Saludo kay General Bato. Sir, yan pong sinasabi niyo sa amin ngayon, sir, that you're Teka lang, balik tayo doon sa PNP custodial facility. Humingi rin pala si Senator Bato na baka doon na lang sa White House, bibigyan siya ng kwarto. Sipin mo, nag-offer na si Senator Bato. Ang masaklap, alam ko yung mga PNP dyan, malaki po yung respeto kay Senator Bato. At si Senator Bato may tiwala din sa mga PNP. Dahil nagiging PNP chief siya eh. Nandun pa rin yung seniority ba? Nandun pa rin yung pagrespeto ng mga kapulisan kay Senator Bato. Ang problema nga dyan, yung Commander-in-Chief, si Bangag. Talagang dikdikin ka dyan, Bato, at hindi rin papayag si Bangag. Malamang, nagpaalam siguro, hindi natin alam, no? Pinaalam siguro ni Nartatis kay Bongbong Marcos ang kagustuhan ni Senator Bato, ngunit hindi siguro pinagbibigyan at ayaw ni Bongbong. Kaya hindi natin alam yung reason na yon, kaya siya ay umalis na lang sa Senado, baka nakatanggap ng info itong si Senator Bato na di pumayag si BBM, ayaw. Kaya sisibat na lang yung Senator Bato, aalis na lang din sa Senado dahil siguro may intel talaga na puwersahin ang Senado na akyatin ng mga otoridad ng National Bureau of Investigation. Kita mo naman, nagkaroon ng putukan at maraming nagsipuntahan ng mga NBI. I think mga 50 na NBI yan eh. Mga agent eh. Doon na siguro naisip ni Bato, teka lang, hindi po pwede. Nandito tayo sa Senado, maraming madadamay. Mas mabuti pang umalis na lang ako. Total, wala namang warrant of arrest. Malaya naman ako. Di alisan na lang natin. Pero believe din ako sa Senate Sergeant at Arms. No? Saludo siya kay Senator Bato. At naging emotional pa at naawa umano siya. Tuloy natin. you're sympathetic to
Senator Bato, na naging kaklase niyo po siya sa PNP. So some people would might see that as parang for lack of a better term po, baka pinayagan na Kagaya ng sinabi namin, di ba? Meron siyang freedom of choice kung he will avail of protective custody o umalis siya dito sa protective custody na binibigay ng Senado. So parang ano kasi, nakipagbarilan kayo for Senator Kaya Bato or ako for nga, the Senate? malungkot nga ako na umalis siya dito eh. Kasi dito, meron akong control para protektahan si Senator Bato. Sa labas, hindi ko alam kung anong nangyari sa akin. So sir, can you categorically deny na hindi ginawa itong pagbabarilan para to allow him to escape? Kasi yun po Una-una, ang tanongin po natin, kaya ko bang i-stage yung pagpunta ng mga NBI agents dito? So hindi ko yata kaya yun. Susunod kayo sa akin mga NBI, pinagbubugbog nga ang mga tao namin dito. Dumating nga sila dito, hindi nagpapaalam sa amin. So, I think mahirap paniwalaan na stage namin yung pangyayari kahapon. Pero sir, yun pong, sorry sir, last na po, pero yun pong ginawa na dapat aarestuhin yung NBI agents, if ever, ay dahil part po yun ng protective custody ng Senado kay Senator Bato. It's part of implementing the security measure of the Senate. Kasi po, bago po ako nagpunta doon, nanggaling po ako sa mga senador. At nakita ko po, kinausap ako ng speaker, ni Senate President, na nag-aalala po ang mga senador sa kanilang seguridad kasi maraming tumawag sa kanila na umalis na raw sila sa Senado. Meron daw malaking mangyayari. Kaya po, naalarma na rin po kami, nakita nyo, nag-assemble tayo ng quick reaction team, di ba, ng Marines at saka PNP. Para i-check. Kasi pwede namang i-check ng usaa lang yun, di ba? Pero dahil nakita namin na armado at saka alarmado kami dahil sa mga reports, naghanda po kami. Hindi po kami pupunta doon na hindi kami nakahanda sa gera. But pag ganyang mga threat, hindi ba sir dapat pinalabas na? Di ba pag may mga bomb threat, ganyan sir, ini-evacuate yung building? Di ba naalala nyo, nag-declare ako ng lockdown? Yes, sir, but Nagbigay you ako also ng allowed us to 5 minutes stay. allowance You to also allow allowed- everyone, including the media, but to you also vacate the allowed the area. civilians to stay, sir. Kasi tinanong po namin, syempre sir, we were covering a very historic event. We were Tangin ng mga media kayo, common sense na yan. Sinabi na nga ho ni ng Sergeant at Arms na magla-lockdown. At sinabi na nga ho niya, meron kaming operasyon, may uhulihin kami. Dapat, wag na kayong aaligid-aligid dyan. Umalis na kayo. Kaso nga lang kayo kasi mga media, gusto ninyo ng aksyon Kaya buntot na buntot kayo diyan sa Senado, operasyon ng USAA. At saka alam ninyo kung ano ang ginagawa ng NBI. Anak ng kamuti naman Tingnan mo ito itong operasyon ng NBI laban sa Senado na dumaan sa GSIS, alam po ito ng mga bayarang media. Alam po ito ng ABS-CBN, alam po ito ng GMA7. Kayo, alam din yata din ng News 5. Dahil hinire kayo ni Matubag na mag-cover at naglabas po kayo ng mga video footage. At dapat burahin po na ninyo yung mga sinasabi ho ninyo na itong Senate siege ay gawa-gawa lamang ng Senado para makaalis si Bato diyan sa Senate custody. Alisin nyo yan dahil ito, nagpalabas po kayo ng video kasama bilyonaryo, maliwanag na planado po talaga ang pagpasok diyan sa GSIS papuntang Senado. Tama naman si Sergeant at Arms Siyempre kami, alam namin kung ano po ang mangyayari. At alam namin na may susugod at marami po sila. Panoorin po ninyo yung video po mismo ito ng NBI Ayan yan planado po talaga, operasyon po talaga yan para kidnapin si Bato. Ayan, ang dami pumasok po yan sila sa GSIS. Handang-handa po sila. Talagang may operasyon po ito. Napakaraming NBI, tingnan mo Tapos sasabihin po ninyo na wala po kayong plano. Yan, GSIS na po ito. Yan, kita nyo.
pinasok na po ng NBI ang GSIS. So may operation po sila, may masamang plano po talaga sila laban po sa Senado kasi ang purpose nila si Bato, kidnapin. Putang hindi na kayo National Bureau of Investigation, Kidnapping Bureau of Investigation na kayo, Yaward. Ayan, umakyat na po sila yan, GSIS po yan. Na yan. Tingnan mo, ang haba ng mga baril yan eh. O, siyempre, ay pag ikaw Senado, kailangan ano ka rin dyan, alisto. O, tingnan nyo, pinagplanuhan, pinagmitingan. Tingnan nyo. Meron din sila na. Oh. Meron din sila lak. Tingnan mo ha. Pinag-aralan nila kung paano nila pasukin yung Senado. Tingnan mo ha. Kayong mga mainstream media, bayarang media, nag-umpisa na ng drill sila dyan. Sipin mo, nagbabarina. Oh, sila daw ang may-ari dito. Di tama? Yung sinabi ni Sergeant at Arms na yung binabarina nila ay premises pa rin po yan ng Senado. So premises na po ng Senado yan, ginago po ng NBI. So dapat ang mga yan kasuhan ng kriminal. Ayan. Ito yung Senate. Diyan na nagtatakbuhan kasi umakyat na yata yung mga taga-NBI. Yan, nasa premises na talaga sila ng Senado. Pero sa likod po sila dumaan. Ayan, oh. NBI po yan. Oh. Sa GSIS, oh, may pumuputok daw. Alam nila, ang haba ng mga baril nila eh. Sa taas ay may usok, oh. Sa taas may usok. Warning shot yun. Oo. Nandun yung GMA. Yung mga media, tago-tago daw ang mga animal. Yan. Alam ng mga media ang operasyon. No, GMA News. ABS-CBN. Alam nila yan. Sumama sila sa NBI. Oh, tingnan mo ha. Yan po ay parking yata ng GSIS na sa baba. Okay. So dito maliwanag na tama po yung stand ng Senate Sergeant at Arms na protektahan ang Senado dahil mayroong mga armadong pumapasok, anak ng kamote. O dito nagbibisto na tayo. So ito ay utos ni Bangag, utos ni Matibag. Mantakin mo, two equal branches ng gobyerno. Senado, Executive. Nagbabanggaan ngayon dahil po sa kahibangan ng namumuno po sa bansang ito. Yan ang maliwanag dyan. Na ngayon po sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano na itong si Tuta Soto ay muli pong nananakot sa mga senador. No? Yung 4 na senador. Dahil gustong maagaw muli ni Tuta Soto ang kapangyarihan dyan sa Senado. Naalala po ninyo, na isang minority na senador walang naiwan sa Senado. So alam nila ho ito. At sabi rin po ng Sergeant at Arms, yung ibang senador pinagtatawagan daw na pinapaalis na kayo. Kasi may mangyayaring hindi maganda. Si Loren Legarda nakatanggap na umalis kayo kasi may mangyayaring hindi maganda. Sino po yung nagbigay ng impormasyon na yan kay Loren Legarda? Yan ang malaking katanungan. Binunyag po yan ni Senator Alan Peter Cayetano na nananakot ang mga animal. Walang iba kundi si Tuta Soto. Medyo busy sila ngayon na trinatry kausapin yung mga membro namin na sumali ulit sa kanila eh. So may coup attempts na naman, sir, against you naman ngayon, sir? Suggest, ano naman, expected naman yun. Who told you that, sir? From the majority? Oo. Kinakausap nila, sir? May invitations to talk, may pananakot, but dati na silang takot eh. So, But your 13 is solid. But your 13 is solid. you're always solid until you're not.
But I believe in the 13, I believe in our cause. Sino nilagawan niyo? Kailan yung kinakausap? Hindi ko pa nakakausap lahat kasi nag-iaya nga na mag-meeting ngayon. Sabi ko, magtrabaho muna tayo. O ayan, maliwanag na sinasabi ni Senator Alan Peter Cayetano, nananakot na naman. Ito po yung mga tinatakot malamang. Ayan, ito kasi yung apat na galing majority noon sakop ni Tuta Soto, na ngayon dismayado si Tuta Soto dahil biglang bumaliktad yung apat. Siyempre, ikaw, Pia Cayetano, saan ka kakampi? Sa Itbulaga o sa kapatid mo? Simple lang yun eh. Ikaw, magkapatid na Bilyar, saan ka kakampi? Sa Itbulaga na amo ng nanggigipit sa inyo? Siyempre, hindi. Doon ako sa grupo ng Cayetano. Ikaw naman, Loren Legarda, saan ka kakampi? Sa grupo ni Tuta Soto na ang amo niya ay ginigipit ang anak mo? O, di ba? So, dito na lang ako kay Alan Peter Cayetano. Kaya ito po malamang yung tinatakot kasi ito po yung nakaka-receive ng mga tics, babala. Siguro si Bilyar, magkapatid na Bilyar, nakatanggap. Loren Legarda, nakatanggap. Malamang si Pia, hindi nakatanggap. No? Pero kailangan po alagaan ni Senador Alan Peter Cayetano yung miyembro na ngayon, yung grupo. Kasi nga, itong si Tuta Soto, swapang itong animal na ito, aagawin talaga muli ang liderato ng Senado. Dahil bulilyaso sila ngayon pag mag-umpisa na yung Senate Blue Ribbon Committee hearing, no? Talagang mahimasmasan kayo ngayon. At ngayon, merong utos ang Supreme Court tungkol dito sa Senate Blue Ribbon Committee na hearing. Pinasagot dito si Panfilo Lacson. Kung ano po ang kanilang rekomendasyon dito patungkol po sa flood control, patay kang bata ka. Ito, panoorin din po natin dahil sa kasapangan ni Tuta Soto, nagalit ang mga didis, pinagbabato ng bote, anak ng kamuti, no? Oh, ito, kamuntikan na talaga. Ito, Tuta. Ayan, nung kasagsagat po yan ng seeds. Ayan, oh. Nag-drive mag-isa lang, gagi, oh. Oh, dumaan pa. Boom, pinagbabato, oh. Itbulaga daw. Ayan, oh, ti Tuta. Huminto pa si Tuta, oh. Daming pulis dyan, pero nabato pa rin si Tuta dyan. Boom! Yeah, bote, oh. Binato ng bote, oh. Si Dabawin nyo PH yun, nagbato, oh. Habi, ulihin mo yan. Galing po sa likod, sir. Hindi po kami ng bato, sir. Binito. Tinanong lang Kasi namin, sir. PL. Sino ng bato? Sir, sino yung nagbasa? Huminto sa sir. Huminto sa Pumunta kayo dito para mag-rally, di ba? Opo, sir. Hindi, sir. Hindi mangharang. Yes, sir. Ayun naman. Huminto siya, sir. Hindi namin hinarang. Huminto siya. Tama dyan ka, PL. Ang inura niya, yung ibang tao. Sabi ko, sino ng bato, sir? Sabi ko, Huwag niyong gagawin yun. tinanong ko tayo, sino ng bato sa inyo? Ito, may video ko eh. May video ko eh. May prueba ako. Wala, hindi kami nang tulog. May prueba kami. May prueba kami, sir. Sino yung mga nagbasa? Kwarta yun, sir. Tinanong ko siya. Tama yung ginawa ni Kapil. May prueba kami. Nakabidyo ako. Kita ko talaga si Dabawin nyo yun. Tsaka putang ina, buti lang naman yan. Kaysa kayo mali-malita yung ninakaw ninyo. Siyempre yung taong bayan, galit na galit yan eh. Alam mo naman yung taong bayan, galit sa inyo. Bigla kang dumaan dyan, nagdadrive ka dyan, no? Ang bihira, diba? O ngayon, ano po ang mangyayari dyan? Alangan namang hahayaan lang yung hayaan lang ng taong bayan yung galit nila. Galit sila eh. O ganun po talaga ang mangyayari. Batuhin mo ng buti yan. Di nakatikim. Ganun lang. Sabi ni Tuta Soto, dismayado siya dyan. Oh. Bakit daw? Ito, nagpost ang buang. Oh. Nagpost ang buang, I am furious and disappointed with the PNP and other security personnel assigned outside the Senate for failing to control the rowdy
and unruly crowd, allowing them to assault me while inside my vehicle when I was about to exit the Senate. Buang ka, alam mo maraming DDS doon ka pa dumaan buang. The barbaric protesters banged my vehicle. Oh lol, dapat kunin nga namin yung sasakyan mo dahil kami may-ari yan, pera ng bayan yan eh. Galing sa Malita yan, buang ka. Oo. Dagdag pa niya dyan, oh. Oh, tingnan mo ha. My vehicle repeatedly through battles in coarse foul remarks. Talagang mumurahin ka dahil tangina nakatanggap ka ng Malita, buang ka. Di ba sinabi ng 18 soldiers, murahin ka talaga. Foul remarks daw. Mas foul po yung pagnanakaw, mura nga lang yun, dapat murahin ka talaga. They can see that I am driving alone with no bodyguards. Eh, kasalanan mo. Alam naman namin na kasama ka rin sa Malita gang. Sabi niya, ilang truck ng PNP ang nakadeploy sa Senate. Tapos ganito, isa lang ibig sabihin yan. Yung mga kapulisan, hindi pinoprotektahan ng mga kawatan. Tang-inumin talaga naman. Ganito na ba kawalang respeto at walang hiya ang mga taga-supports ng ilang senador na nagrarally ngayong gabi? O lol, dapat nga kinuyog ka ng todo eh, kaysa di naman magnanakaw yung mga nagrarally dyan eh. Kumuha ba ng bilyon-bilyon? Hindi, kayo. Kayo yung mga walang respeto sa mga Pilipino na pag pinaglilimas ninyo ang kaba ng bayan. Malalaman yan sa bagong Senate Blue Ribbon Committee Chairman. Patayari talaga kayo. Kayo ni Panfilo Lacson. Kaya naman sabi po ni Vice President Inday Sara Duterte ay panggulo lamang si Bongbong Marcos sa bansang ito. Pakinggan po natin. Oh. Nalulungkot at nakakagalit yung nangyari yung nangyayari sa ating bayan ngayon. Lalong-lalo na doon sa pagpapakita ng disrespect sa institusyon ng Senado. Ma'am, can you expound further, ma'am, when you saw that mayroon talagang effort within the premises of the Senate, ma'am. All efforts are aimed at ensuring that Senator Bato will be surrendered and will be brought before the ICC under their custody. What are your initial reaction nung developing pa yung situation doon, ma'am? Sinasabi ko naman nung una pag tinanong ako sa ICC warrant, sabi ko nga hindi pwede yan. Dahil ang mga foreign courts at foreign tribunals, wala silang jurisdiction sa loob ng Pilipinas. Kaya wala ding visa lahat ng mga issuances ng foreign courts at foreign tribunals sa Pilipinas. Maliban na lang kung ipasok yan sa loob ng local courts. At yung local courts ang mag-issue ng kanyang sariling Philippine order base doon sa mapag-usapan sa kaso. Yun ang dapat na proseso. Dahil kapag sinasabi mo na pwede yan sa isang Republic Act, masasagasaan niya yung rights ng isang accused na nasa Bill of Rights natin na protektado ng Constitution natin. Ibig sabihin, nababiolate yung rights ni Senator Bato de la Rosa. At nakita na natin noon. Kaya nga, di ba, nung nangyari yung pagkidnap kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, sa paningin ng buong mundo, ang tawag nila doon ay extraordinary rendition. Hindi yon surrender. Kasi sa pilitan mong kinuha yung isang tao sa bayan niya at dinala mo sa ibang bayan. Kaya yun yung opinion at paningin ng buong mundo sa nangyari noon. Ganyan din yung sinusubukan nilang gawin ngayon kay Senator Bato de la Rosa. At hindi nga yan. Hindi siya pwede. Dahil meron tayong constitution na sinusunod. Lahat naman sila nagsasabi, di ba, na para tayo sa constitution. Pero kapag ang administrasyon na ang gumalaw, wala nang
constitution, wala nang batas, puro na lang pang-aabuso, pananakot at dahas. VP, alam pa ni former president ang nangyari sa Pilipinas, ma'am? Apparently, nakita niya pala sa balita. Wala naman akong plano kanina na banggitin sa kanya yung pangyayari sa Pilipinas. Pero lumabas sa news at nakita niya pala sa kanyang TV. Kaya pag upo niya, tinanong niya kaagad anong kaguluhan ang nasa Senado. So sinabi ko sa kanila na yun nga, pinipilit ng administrasyon na kunin si Senator Bato de la Rosa. The president should focus on economic recovery and reforms, not on politics. So what we are seeing now is the administration using all government resources to demolish political opposition or those individuals who do not follow or agree or support BBM. Ito yung mahirap ngayon kasi si Tatay Digong na alam na niya yung nangyayari kay Senator Bato. Baka madagdag stress pa si Tatay Diggs, no? Pero kunting tiis na lang. Kunting tiis na lang tayo. Kaya natin yung 4 na taon. Kunti na lang. Tuloy lang natin, Sinday. VP Inday, developing also inside the Senate or the story or situation, VP, is that that the Congress already transmitted the articles of impeachment in the Senate today. Do you have any reaction to that, ma'am? We have a defense team, impeachment defense team who takes care of the issues and concerns regarding the impeachment. So I leave it up to the lawyers to do their work. Ma'am, do you have a lasting statement to address the Filipino people watching the development of our country, particularly what happened tonight? Una niyan, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, sunod yan si Senator Bato at kung sino pa man yung ibang mga sinali sa complaint ko dyan sa ICC. Ang sunod niyan ay charter change dahil hindi na naman na madidinayan ni BBM kasi doon sa bago niyang interview sa Bloomberg, sinabi na niya doon na kailangan pag-usapan ng charter change. Pag pinag-usapan natin ang charter change, ibig sabihin yan, hindi na yan bababa sa pwesto si BBM. At yan din ang sinabi ni President Duterte kanina. Sabi niya, Pilipinas, mag-ingat kayo kasi hindi na yan aalis sa pwesto. Maraming salamat, VP Inday. Yes. At ang sunod niyan ay yung impeachment. Okay. Ma'am, yung business mo na nangyayari sa legislative at sa executive, may mga kababayan po tayo na parang ang paniwala po nila ngayon is nagiging martial law na po ang Pilipinas. Natatakot na po sila sa parang security nila dahil parang ang gulo-gulo na po ng politika sa Pilipinas naman. Ano po ang mensahe niyo sa mga kababayan? Totoo yun, magulo ang ating bayan na hindi naman sana. Nagkakagulo lang tayo dahil kay BBM. Yan. Thank you, VP. May kay Senator Bato de la Rosa. Kay Senator Bato de la Rosa, kahapon nagkausap kami pero naikli lang yung pag-uusap namin kasi meron silang meeting na ginagawa. Kanina, tumawag siya sa akin. Unfortunately, hindi ko nasagot yung tawag niya. Nung tumawag ako ulit ay hindi na siya nakasagot. Meron akong nakausap kanina na nasa loob ng Senado pero hindi pa nangyari yung kaguluhan. Hindi pa nangyari yung putukan. Papasok na kasi ako kanina dito sa ICC detention unit kaya hindi ko na follow up yung tawag ko kay Senator Bato de la Rosa. Hindi na kasi siya nakasagot. Maghahanap ako mamaya ng tao na pwede kasama niya or pwedeng kumausap sa kanya para matanong kung paano magbigay ng suportas o ano yung mga kailangan niya na pwede namin itulong sa kanya paano magbigay ng suporta sa kanya. Thank you, VP Inday. Mabuhay ka, ma'am. Laban lang, ma'am. Okay, so maliwanag na si Bongbong Marcos ang nagpapagulo sa bansang ito. Alam niyo po, wala nang iba Alam mo yung kaswapangan sa
sa excuse me po, sa kapangyarihan. Nak na kamote, inubo na tayo. Sobrang init eh. Yung mga Marcos kasi, swapang ang mga yan sa kapangyarihan. Alam na natin yan, yung tatay niya, 21 years eh. So dito, sa kaanak niya, baka gagawin din. Pero kung gagawin niya ni Bongbong Marcos, magkakagulo ang Pilipinas. Malabo po mangyari yan. Kaso nga lang, itong mga kongresista, pinangakuhan, may term extension daw. Mantakin mo sa 2032 na daw yung eleksyon. Tangin na ganun katindi sila eh, no? Kasapangan. Sabi nga ni Tatay Digong, hindi na yan bababa sa pwesto. Nagkikreate sila ng kaguluhan sa bansang ito. Tingnan mo ha, may pattern eh. Yung ginawa ho nila ngayon sa Senado, ginawa na nila din yan sa KOJC. Matindi nga yung KOJC, 2 beses nilusob eh. Pinadala ng napakaraming kapulisan. Nung ginawa rin nila kay Tatay Digong, baka nakalimutan po ng mga tanganista yan. Napakaraming kapulisan doon, nandun din ako noon eh. Wala kaming kalasan yan. Ganun po yung gobyernong Marcos. So ngayon, inulit muli sa Senado. Ang masaklap niyan, dahil meron pa daw lalabasan ng warrant of arrest ng ICC kasama si Kuya Bungo. Senador din eh. Sumaulit muli yung nangyayari kay Senator Bato. So lalong gugulo ang Pilipinas. Alam nyo po, yung International Criminal Court, wala naman tayong pananagutan dyan dahil hindi na tayo miyembro. Anak na nga common sense eh. Wag na natin pakinggan yan. Kung may utak lang si Bongbong Marcos, kung hindi lang namumulitika, walang gulo eh. Kahit si Digong, hindi yan po pwedeng padala dun eh. Hindi lang papansinin ng gobyerno yan. Bakit? Pag hindi namin pinansin, ano bang mangyayari sa amin? Wala naman. Tingnan mo yung Israel, tingnan mo yung Russia. Di ba? Yung mga leader nila, may mga warrant of arrest sa ICC, pinansin nila? Hindi. Hinayaan nila. Putang na, wala kaming pakialam sa inyo. Hindi kayo bansa. Wala kayong kapangyarihan. Uunahin namin yung interest ng mamamayan namin. Ganun lang po dapat tayo. Dahil meron tayong justice system. Yung mga nagre-reklamo dyan ng AJK, putang na, magreklamo kayo sa Supreme Court. Ganun lang kasimple. Kung may kasalanan, mag-file kayo ng kaso sa Supreme Court. Para may legal battle, managot dito ang managot na may kasalanan mga Pilipino. Hindi managot ang mga Pilipino sa banyagang bansa na wala namang pananagutan yan sa kanila. Sa atin sila managot. Simply as that. Kaya pag si Inday Sara maging presidente, wala na rin yung ICC na yan. Wala nang pangil ang mga animal. Ngayon nagkaroon ng pangil dahil sinusuportahan ni Bangag at lumuhod si Bangag. Pagising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa.
Hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag, Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.